Colin na dati siyang lasinggero, at ito ang dahilan kung bakit hindi niya nakuha ang kustodiya ni Annie. Dahil dito, nagpasya siyang magbago para sa kapakanan ng kanyang anak. Noong gabing yun, nadala ang dalawa sa kanilang mga nararamdaman at nagsimulang magpalakpakan. Kinabukasan, pumunta si Colin sa isang simbahan at ipinagtapat sa pari ang tungkol sa kanyang takot na mawala si Ondine sa kanyang buhay. Noong araw na yun, sinamahan muli ni Colin si Annie para sa dialysis therapy. Pagkabalik mula sa ospital, hindi na nila mahanap si Carla sa bahay, kaya dinala ni Annie ang kanyang ama sa isang bar. Doon, nakita nila sina Carla at Alex na naglalaro ng bilyar at umiinom. Humingi si Colin ng pahintulot na hayaan si Annie na manatili sa kanyang bahay, ngunit hindi ito pinayagan ni Carla, at nagbirong makipaglampungan na lang siya sa kanyang sirena. Nang gabing yun, habang natutulog si Ondine, nagising siya nang marinig ang tunog ng isang paparating na sasakyan, at lumalabas na dumating ang misteryosong lalaki para hanapin siya. Kalaunan, nang umuwi si Colin, nagulat siya nang makitang magulo ang bahay at na-realize na may nanloob dito. Agad niyang hinanap si Ondine at nahanap ang babae sa tabi ng ilog. Lumalabas na ang misteryosong lalaki ay asawa ni Ondine at pumunta siya dito para hanapin siya. Inutos ni Colin na humiling siyang umalis na ang kanyang asawa, at sinabi niya ito dahil sinabi sa kanya ni Annie na kapag nag-wish ang mga Selkie, lahat ng kanyang mga hiling ay matutupad. Gayunpaman, ang tanging hiling ni Ondine ay ang agarang paggaling ni Annie, at ang mga salitang ito ay labis na nakaantig kay Colin. Samantala, tila hinahanap ng misteryosong lalaki si Ondine sa gitna ng lungsod. Kasabay nito, ang lasing na si Carla ay pauwi na sa bahay kasama sina Annie at Alex. Sa kasamaang palad, nagbanggaan ang dalawang sasakyan na naging sanhi ng aksidente. Tumilapon si Alex palabas ng sasakyan at namatay on the spot. Noong panahong yun, si Colin, na isinama si Ondine sa bayan, ay nagkataong nakita ang aksidente. Nang ma-realize na sasakyan yon ni Carla, labis siyang nagpanik. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Annie sa aksidente. Sa ospital, sinabi kay Colin ng doktor na kailangan ni Annie ng agarang operasyon para sa kanyang kidney transplant, at lumalabas na si Alex ay may kidney tissue na tumutugma kay Annie. Sa parehong oras na yun, nakipagkita si Ondine sa kanyang sugatang asawa. Sa kanilang pag-uusap, hiniling ng lalaki kay Ondine na sumama na siya sa kanya pauwi. Pumayag naman dito si Ondine, ngunit sa isang kondisyon, ayaw na niyang makialam muli siya sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, naging maayos ang operasyon ni Annie, at nangyari ito dahil sa mga panalangin ni Ondine para sa agarang paggaling ni Annie. Kinabukasan, ikinalat ni Colin at Carla ang mga abo ni Alex sa karagatan. Pagkatapos ay pinahintulutan ni Carla si Colin na alagaan si Annie, sa kondisyong hindi niya pwedeng makasama si Ondine. Nang gabing yun, pinilit ni Carla si Colin na samahan siyang uminom sa isang bar. Noong una, tumanggi si Colin, ngunit nagpumilit si Carla hanggang sa tuluyan na siyang pumayag. Nang umuwi ang lasing na si Colin, sinimulan niyang hanapin si Ondine at nakita siyang nagtatago sa kanyang bangka. Pagkatapos ay dinala niya ang babae sa isang islang may lighthouse at maraming seal sa dalampasigan. Pagkatapos ay pinilit ni Colin si Ondine na bumaba sa isla. Habang lasing, iniwan niya ang babaeng mag-isa sa isla. Nang ma-realize ito ni Ondine, agad niyang hinabol ang bangka ni Colin ngunit sa kasamaang palad ay hindi na niya ito naabutan. Nalungkot si Ondine dahil kailangan na niyang makipaghiwalay sa kanya, ngunit sinabi ni Colin na ang mga tao at Selkie ay hindi maaaring mabuhay ng magkasama. Pagsapit ng gabi, tinanggal ni Ondine ang kanyang sapatos at damit. Kahit na nagyayelo ang tubig, tumalon pa rin siya sa dagat at lumangoy. Nang gabing yun, pinuntahan ni Colin si Annie at dinala siya pabalik sa kanyang bahay. Nang tanungin ni Annie kung nasaan si Ondine, sumagot lang ang ama na wala na siya. Gayunpaman, nakatitiyak si Annie na babalik si Ondine dahil may naiwan siya. Kinaumagahan, habang nanunood ng TV si Annie, may nakita siyang palabas na nagpapakita ng isang kumakantang lalaki. Napagtanto ni Colin na ang kantang kinakanta ng lalaki ay kapareho ng kantang madalas kantahin ni Ondine. Lumalabas na hindi pala ito isang imaginary song, at si Ondine ay hindi isang fairy tale character. Napagtanto niya ang kanyang katangahan at agad na pumunta sa lighthouse. Sa kasamaang palad, hindi na niya mahanap si Ondine at tanging sapatos at coat lang ng babae ang naabutan niya. Nang makita ni Colin si Ondine sa kabilang bahagi ng isla, mabilis siyang nagtungo doon. Nang makarating doon, nakita niyang nilalamig si Ondine at agad siyang niyakap ng mahigpit ni Colin. Sa huli, sinabi ni Ondine ang totoo tungkol sa kanyang sarili. Lumalabas na isa siyang drug dealer mula sa Romania, at kasama ang kanyang asawa na si Tony, nagdala sila ng maraming heroin na kanilang ipupuslit. Gayunpaman, nahuli ng Coast Guard ang kanilang operasyon, at ito ang dahilan kung bakit siya tumalon sa dagat para takasan ang pag-ambush ng mga opisyal. Naaresto si Tony dahil hindi siya marunong lumangoy, habang si Ondine naman ay tinangay ng alon at nalunod. Ito rin ang panahong nakuha siya ng lambat ni Colin at nailigtas.
Nang gabing yun, ibinalik ni Colin si Ondine sa kanyang bahay. Gayunpaman, lumalabas na meron dong mga hindi inanyayahang bisita. Nandoon si Tony, at nagbanta siyang papatayin si Annie. Naglaban sina Colin at Tony, ngunit sa kasamaang palad, kasama niya ang kanyang mga kaibigan, at agad na tinutukan ng baril si Colin. Hindi nagtagal, inutos ni Tony kay Ondine na ibigay na sa kanya ang lahat ng mga droga. Upang mailigtas sina Colin at Annie, ibinunyag na ni Ondine kung saan niya itinatago ang droga. Ngunit nang hukayin ni Tony ang hardin sa likod bahay, hindi nila ito nakita. Lumalabas na inalis ni Annie ang coat na naglalaman ng heroin, at inilipat ito sa ibang lugar. Sa huli, ibinunyag din ni Annie na nasa lobster trap ang coat ni Ondine. Pagkatapos ay pumunta sila sa bangka at hinila ang lobster trap. Nang matandaan ni Ondine na hindi marunong lumangoy si Tony, itinulak niya ito sa dagat. Sa huli, namatay si Tony nang sinubukan niyang kunin ang heroin sa lobster trap. Kalaunan, inaresto ng mga pulis ang mga kasamahan ni Tony, at si Ondine naman ay dinala sa police station. Sa sumunod na araw, bumalik si Colin sa pari para mangumpisal, kung saan sinabi ng pari na madedeport si Ondine. Gayunpaman, maaari siyang manatili sa Ireland kung mag-aasawa siya at magiging Irish citizen. Nang marinig ito, hiniling ni Colin sa pari na basbasan sila sa isang kasal. Sa huling eksena, pareho silang ikinasal sa tulong ni Annie. Ngayon, ang munting pamilya ay masaya nang namumuhay, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.